Umakyat na sa halos 120 ang nasawi sa mga pagbaha sa Texas, sa Amerika. Sa Hawaii naman, 9 na oras na nagbuga ng lava ang isang bulkan. Yan at iba pang balita abroad. Sa pagtutok ni Rafi Tima. Aabot na sa 119 ang kumpirmadong namatay sa flash flood sa Texas noong July 4. Marami sa mga namatay ay mga bata. Sa Kerr County, nasawi ang 27 camper at counselor ng Camp Mystic, isang Christian girls camp. Kabilang din sa namatay ang camp director. Nasa 180 naman ang patuloy na hinahanap, kaya nangangamba ang mga otoridad na aakyat pa ang bilang ng mga nasawi. The hearts of our fellow Texans are breaking every single day because of what people of this community and the surrounding area are going through. We are not leaving until this job is finished. Ipinagluluksa ng Texas ang malagim na sakuna. Nagpaabot ng pakikiramay si Pangulong Bongbong Marcos kay US President Donald Trump. Anya, alam ng Pilipinas ang mga hamon para muling makabangon matapos ang sakuna. Nagdadalamhati raw ang bansa para sa mga nawalan ng mahal sa buhay sa Texas floods. Oh my gosh, y'all look. Oh no. Baha din ang dinaranas ng New Mexico, kung saan nakuha na ng isang bahay na tinangay ng mga rumaragas ang tubig. Sa Amerika pa rin, nasa 9 na oras nagbuga ng lava ang Kilauea Volcano sa Hawaii. Umabot ng 1,200 feet ang taas ng lava fountain na ibinuga ng bulkan. Agad pinag-ingat ang mga residente pati na ang mga motoristang dumadaan sa lugar. Ang Kilauea ang world's most active volcanic mass at ito rin ang central feature ng Hawaii Volcanoes National Park. Inulan ng Russian drones at missiles ang Ukrainian capital na Kyiv ngayong araw. Nasunog din ang ilang sasakyan, apartments at non-residential buildings. Ayon sa mga opisyal, 2 ang nasawi habang 13 ang nasugatan. Walang komento ang Moscow tungkol sa latest nilang pag-atake na ito. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Kaya mo bang ibalanse ang isang barya sa isang lumulutang na lemon? Ito ang challenge na viral ngayon online. Meron naman kayang sumakses. When life gives you lemons, make lemonade daw. Pero negosyanteng si Mark ginamit ang lemon sa isang gimmick sa kanyang business. Dito kasi sa kanyang lemonade shop sa Subic, Zambales, hinamon niya ang kanyang mga customers sa isang challenge. Kapag mabalanse nila ang isang barya sa ibabaw ng nakalutang na lemon. Kahit tumagal ng 3 seconds, yung coin na mabalance dun sa lemon. Meron silang instant premyo. 1 liter na lemonade po yung makukuha nila. Ito ang viral na Coin on Lemon Challenge. Ang challenge na ito napanood daw ni Mark online. Napanood ko sa ibang bansa siya. Naisip ko, why not ilagay namin sa cafe yun since lemonade naman yung ino-offer namin para mag-enjoy din yung mga customer na pumupunta sa amin. Hanggang sa marami na ang kumasa. Marami pong pumupunta na customers para i-try. 1 peso coin po talagang ginagamit nila. Medyo bihira po yung mga 20 or 10 pesos. Pero dahil sa hirap ng challenge, napakabihira po kasi may nananalo. Medyo mahirap siya kasi hindi mo talaga mahanap agad yung flat surface. Ilalagay mo ng lemon, manginginig ka po muna eh. May sumakses na kaya sa pakulong ito ni Mark? At magkano na kaya ang baryang kanyang nakolekta? Kuya Kim! Ano na? Ang lemon lumulutang sa tubig dahil sa density nito. Ang lemon ay mas less dense kumpara sa tubig. Kaya ito ay lumulutang rito. Pero dahil wala raw itong permanenteng posisyon sa tubig, maaari itong gumalaw o magbago ng tilt kapag nalagyan ng pabigat sa ibabaw nito. Lalo na't kung hindi perfectly centered yung pagkakalagay ng weight sa ibabaw nito. Ito ang tinatawag na top-heavy effect. Gayunman, posible din daw na mabalanse ang isang barya sa lemon na lumulutang sa tubig. As long as perfectly centered yung pagkakalagay ng barya, maaaring mabalanse yung barya sa ibabaw ng lemon. Yung sa size at saka sa bigat, wala itong direktang kinalaman doon sa pagbabalanse. Yung pagpuposition lang. Bagay daw na ginawa ni Bricks, na isa lamang sa 2 customer na sumakses sa challenge ni Mark. On my first try, nag-fail siya. Ang strategy ko lang po is i-observe yung lemon and hanapin yung flat side niya. Then, kapag nag-settle down na yung lemon, i-balance natin yung coin sa ibabaw ng lemon ng dahan-dahan. Then, kapag nagsanggi na yung coin sa ibabaw ng lemon, i-let go na natin siya para hindi siya tumama sa fingers natin.
Nag-success naman yung pagbabalance ko ng coins. Sobrang saya kasi hindi naman po ine-expect na magagawa ko yung challenge. Ang tanong ngayon, magkano na kaya ang baryang nakolekta ni Mark? Ang tansya namin nasa 1,500 to 2,000 na po. Iniipon po namin siya as tip. Pero alam niyo ba kung saan nagsimula ang challenge na ito? Bago naging viral na internet challenge ang pagbalanse ng isang barya sa lemon, ito isang sikat na laro sa mga pub o inuman sa Europe. Isa sa mga unang formal documentation ng laro ito ay noong 2017. Ito ang naisip na pakulo ng Christian Youth Group sa United Kingdom na The Boys Brigade para makalikom ng donasyon. Gamit ang natutunan ko tunay, kaya ko rin mag-sumakses sa challenge na ito. Subukan natin, wala pong kukurap. Sabi niya, hanapin yung flat side at hanapin ang tamang balanse. Ito po, walang kukurap. 1, 2. Hoy! Yun. Sayang, wala ng oras. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang. #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, kimportante ang mayalab. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Isa pa. Itataas pa sa 20% ang buwis sa mga produktong ine-export ng Pilipinas sa Amerika mula sa kasalukuyang 17%. Kaya magtutungo roon ang ilang opisyal ng Pilipinas para makipagnegosasyon na ibaba ang taripang isinulong ni US President Donald Trump. Nakatutok si Mariz Umali. Sa isang liham ni US President Donald Trump, ipinaabot niya kay Pangulong Bongbong Marcos na magpapataw na ang kanilang bansa ng 20% taripa sa lahat ng mga produktong ine-export sa kanila ng Pilipinas, maliban sa mga sektor na may hiwalay na taripa. Mas malaki ito sa 17% taripa na una nilang inanunsyo. Magsisimula raw ang pagpapatupad nito sa August 1. Ang Department of Trade and Industry na babahala rito. Sinabi nitong nauunawaan ng Pilipinas ang layunin ng US na tugunan ang trade imbalance at palakasin ang lokal nitong industriya. Pero ang global supply chains ay magkakaugnay at ang mga ganitong hakbang ay may negatibong epekto sa pandaigdigang ekonomiya. Sa susunod na linggo ay tutungo sina Secretary Go at DTI Secretary Cristina Roque sa Amerika para personal na makipagnegosasyon hinggil sa issue ng taripa. Bagamat wala pa raw kasiguruhan ng kahihinatnan, gagawin daw nila ang lahat ng makakaya para mapababa ang taripa sa pamamagitan ng masinsinang pag-uusap. Let's not throw in the towel yet. We have meetings between July 14 to 18. The effectivity is August 1. So we still have about 3 weeks, 2 weeks to see what we can do. So I'm not losing hope. Inihayag din ni Go na maaari ring humingi ng mga tariff concessions mula sa Amerika. Kasi kung nagne-negotiate lang po tayo, example, mababa natin from 20% to 10%, meron pa rin 10% tariff ang coconut industry natin. Pero kung sobrang mahalaga ang coconut exports natin, pwede, in a bilateral negotiation, we can negotiate for, say, dropping that to, say, 0%. Because these are the industries that are important to us, di ba? Sa kabutihang pala daw ay hindi kasama rito ang pangunahing ine-export natin sa Amerika na semiconductor at electronics. Patuloy rin daw ang gobyerno sa pagsasagawa ng mga reforma upang mapanatili ang competitiveness ng bansa at mapalawak pa ang export markets sa iba't ibang bansa. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. 2 ang sugatan matapos masunog ang barge na nakaangkla sa Santo Domingo sa Albay. Sa inisyal na impormasyon, nagkaroon ng gas leak sa kalan, kaya sumiklab ang apoy. Dahil malakas ang hangin, mabilis kumalat ang sunog sa barge. Ligtas ang 20 tripulante na agad nakaalis. Dinala naman sa pagamutan ang 2 sugatan. Hindi raw patitinag si Attorney Ferdinand Topacio sa isinampa sa kanyang reklamong cyber libel ni Senadora Risa Ontiveros. Sabi ni Topacio, hindi rin siya matatahimik o mapipigil sa paglalahad sa taong bayan ng korupsyon umano ng mga taong nasa kapangyarihan. Kabilang si Topacio sa 6 na inireklamo kaugnay ng pagpapakalat umano ng video ni Michael Maurilio o alias Rene, ang saksing iniharap ni Ontiveros sa pagdinig sa Senado. Sa isang video, sinabi ni Maurilio na binayaran umano siya para siraan sina dating Pangulong Rodrigo Duterte, Vice President Sara Duterte at Pastor Apollo Kibuloy, bagay na itinanggi ni Ontiveros.
Patay ang isang senior citizen at isang estudyante matapos mahulog sa bangin ang sinasakyan nilang bus sa Dumingag, Zamboanga del Sur. Ayon sa Dumingag MDRRMO, nawala ng preno ang bus. Iniwasan daw ng driver ang sinusundan nitong tricycle. Kaya nagdesisyon siyang ibangga ang bus sa puno. Pero nahulog ito sa bangin. 29 sa 36 na pasahero ng bus ay mga estudyante na patungo sa isang military camp para sa graduation rites ng ROTC. Sugatan naman ang iba pang sakay ng bus, kabilang ang driver at konduktor. Hawak na ng pulis ang driver habang patuloy ang investigasyon. Hati ang opinyon ng ilang senator judge sa usapin ng jurisdiksyon kaugnay sa impeachment kay Vice President Sara Duterte. Nakatutok si Mav Gonzalez. June 25 nang isumite ng Kamara sa Senate Impeachment Court ang sertipikasyon na alinsunod sa konstitusyon ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ilang linggo yan matapos isauli ng Impeachment Court sa Kamara ang Articles of Impeachment para matiyak kung nasunod ang constitutional requirement na isang impeachment complaint lang ang pwedeng simulan laban sa isang impeachable official sa loob ng isang taon. Sa panayam ng talk show host na si Boy Abunda, sinabi ni Senator Judge Alan Peter Cayetano, hindi pa niya nakikita ang buong tugon ng Kamara. Pero hindi raw simpleng sertipikasyon ang hinihingi ng impeachment court. Si Cayetano ang nagmosyon para sa pagsasauli ng Articles of Impeachment sa Kamara. Hindi ko pa ho nakikita lahat. Kasi nga, ang hiningi ko, hindi lang nasabihin nila constitutional. I-certify nila kung anong ginawa nila sa first, second and third impeachment complaints. Matatandaang sa 4 na impeachment complaint na na-file sa Kamara, ang ika-4 na impeachment complaint lamang ang verify at siyang ipinasang Articles of Impeachment sa Senado. Ang tanong ni Cayetano, ano talaga yung ginawa sa first, second, and third? Kasi kung lumabas na kinonsider yon, gumalaw, etc., di walang violation. Pero pagka lumabas na hindi nila pinagalaw tapos yung fourth, pag-iisipan ko yon. Pinaikutan nyo ba yung konstitusyon na pwede pala mag-file ng 3 pero wag mong pagalawin, hihintayin mo yung pang-4. Dito raw nakasalalay para masabing may jurisdiction ng impeachment court. Jurisdiction din aniya ang karaniwang unang tinitingnan sa ordinaryong korte bago pa man ang mga ebidensya. Pero yung jurisdiction, yung i-dismiss mo kasi tingin mo may problema. But either way kasi Kuya Boy, tingin ko dito kung hindi namin i-dismiss, questionin yan sa Supreme Court whether na-violate yung more than one. Kung walang TRO, tuloy-tuloy lang kami. But if we do decide na sandali lang may violation to nung 1-year ban, therefore hindi dapat umabot sa amin ito, ang mangyayari nito, I'm sure, tutuloy sa Supreme Court. So that's why I'm saying na masyadong maselan. So maselan tong issue about yung one year. Jurisdiction din ang planong questionin ni Senador Bato de la Rosa sa pagbukas ng sesyon ng 20th Congress. Siguro, ang pinakaunang motion ko is to determine whether or not the Senate of the 20th Congress is willing to be bound by the actions of the previous Senate. Yun lang ang tanungin ko para masettle natin yung issue on jurisdiction. Hindi niya sinagot ng direkta kung ipapadismiss niya agad ang impeachment. Pero paniwala niya, walang jurisdiction sa impeachment ng bise ang Senado. Gayunpaman, irerespeto raw niya ang desisyon ng mayorya rito. Tugon naman ni House Prosecutor Joel Chua, irerespeto natin kung ano man ang ninanais ni ating butihing senador, Senator De La Rosa. Sana nga lang ito po ay ginagawa nila ng walang walang kinikilingan. Ako po naniniwala mayroon pong jurisdiction dahil nga sinasabi ko nga po at ito po yung aming stand na ito pong Senate ay continuing body. At yun po ay mananatiling stand po namin. Para naman kay Senador Risa Hontiveros, wala nang dapat pang pag-usapan sa issue ng jurisdiction dahil napatunayan na ito noong 19th Congress. Settled na po yun sa ilang desisyon ng Korte Suprema bukod pa sa utos ng konstitusyon. Para sa akin, non-issue yung jurisdiction. Pero kung may magre-raise pa rin, handa kaming i-debate yan. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Pinabulaanan ni dating Makati Mayor Abby Binay ang akusasyong midnight settlement.
ang pagpayag ng kanyang administrasyon na bilhin ng City Hall ang Makati Subway System. May pondo rin anya ang lungsod para rito. Taliwas sa pahayag ng ate niya na si ngayon Makati Mayor Nancy Binay. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Nakatenggang construction site ang makikita sa De La Rosa Street sa Makati City na magiging lokasyon sana ng isa sa mga estasyon ng Makati Subway. Nakahinto ang trabaho matapos makansela ang proyekto. Ilang bahagi kasi ng subway project ang dadaan sa mga dating barangay ng Makati na inilipat ng Korte Suprema sa Taguig City. Sinambahan ang Makati City Hall ng arbitration case ng ka-joint venture nitong Philippine Infradev Holdings Incorporated para mabawi ang investment nito sa subway. Sa settlement agreement, pumayag ang dating Makati City Administration na bayaran ng $160 million o halos 9 billion pesos ang Infradev Consortium. Pero sabi ng kampo ng kasalukuyang mayor na si Nancy Binay, lalabas sila sa kasunduan, lalo't walaan niya ito sa budget ng City Hall. Kanina humarap sa media ang kapatid ni Mayor Nancy na si dating Makati Mayor Abby Binay. Punto niya, makabubuti sa Makati ang kasunduan dahil bukod sa may pondo ang syudad, lalo pa raw lalaki ang asset nito. I left City Hall with almost 30 billion in the bank. Cash po to, ha? The city has assets worth over 243 billion. Kaya walang basihan ang sinasabi nila na mauubusan ng pondo ang Makati para sa programa at settlements at operations dahil sa settlement. Git niya, may batayan ng halagang babayaran na kinuwenta ng isang independent auditing firm. Hindi ito pinitas lang sa hangin. The amount is based on the assessment of an independent auditing firm. Kumbaga raw, saulian ang mangyayari. Ibabalik ang investment ng Infradev Consortium na $160 million at mapapasakamay naman ng LGU ang Makati City Subway Incorporated, ang corporate entity na nilikha para i-develop at i-operate ang subway. Kasama ang mga land assets o yung mga pinamiling lupa para daanan ng subway na magiging pag-aari ng Makati City Government. Lahat ng ito nagkakahalaga raw ng $1.6 billion. Makati will acquire assets more than 10 times the amount it will pay. It will also get the detailed engineering design, test results, studies, and all other assets of the subway company that will allow the new administration to proceed with the subway project. The truth is that the settlement will make Makati the richest LGU in terms of assets. Iigsi lang aniya ang subway at babawasan ang planong bilang ng istasyon na kailangan para aniya malutas ang traffic sa Makati. Pinabolaanan din niya ang akusasyong midnight settlement ang nangyari dahil sumusunod lang umano sila sa proseso ng arbitration center. Hindi aniya totoo ang paratang ng bago Makati administration na pinahirapan sila sa pagkuha ng mga dokumento tungkol sa subway. Aniya nais lang siyang siraan ng kampo ng kanyang kapatid. Pwede naman ako tawagan ni ate. I can only think of one thing. It is really to undermine my legacy. Yung 9 years na itinrabaho ko bilang mayor na maayos yung pagpapatakbo sa Makati. Pero ang dating mayora na rin ang nagsabing matagal na mula nang huli silang nag-usap ng kanyang kapatid. Mga 20 years. It's been a while. Matagal na. Before 2016 pa. Binay versus Binay. Nagkataon lang magkapatid kami. But this is a old administration versus the new administration. Magkikita kami after 3 years kasi dun natin malalaman. Sa tanong kung magkakaayos pa kaya silang magkapatid, all in God's time. It's not something you can rush. It's not something that can be fixed overnight. It's not something that will be fixed on its own. Sinikap naming makuha ang kampo ni Mayor Nancy Binay pero wala pa silang sagot. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Kapapasok lang po na balita, may na-recover pong sako ng mga buto sa gilid ng Taal Lake sa gitna ng paghahanap sa mga labi ng mga nawawalang sabongero. Pero susuriin pa yan para malaman kung sa tao o hindi ang mga buto.
At live sa telepono makakausap natin si June Veneracion. June. Vicky, may nakuha ang mga otoridad ng mga umunay skeletal remains o mga buto sa gilid ng Taal Lake sa bahagi ng Laurel, Batangas. Nakalagay sa sako ang mga buto na hindi pa malinaw ngayon kung sa tao ba o sa hayop. Ayon kay PNP Region 4A Director Brigadier General Jack Wanky, nakuha ang mga buto sa lugar kung saan sinasabi umano ni alias Totoy na dinala ang mga pinatay na missing sa Bugero bago sila itapon sa Taal Lake. Kasama ng PNP sa mga nakakuha ng buto ang mga taga-DOJ at PCG na kabilang sa mga naghahanap sa labi ng mga missing sa Bungeros. Isa sa ilalim pa sa pagsusuri ang mga buto para malaman kung sa tao ba o hindi. Kanina sinabi ng PCG na wala silang nakitang anumang palatandaan na may mga labi sa kanilang ginawang initial search at survey sa search area sa Laurel, Batangas na kanilang balak sisirin bukas ng umaga. Balik sa Vicky. Maraming salamat sa iyo, June Veneracion. Patay matapos tumilapon ang angkas ng isang motorsiklo matapos itong salpukin ng humaharurot na kotse sa Pampanga. Panoorin ang nahulikam na disgrasya sa pagtutok ni Mark Salazar. Nakahinto sa inner lane ng kalsada ang motorsiklong ito sa intersection ng Jasa Road sa Lubao, Pampanga. Naghahandang kumaliwa ang motorsiklo nang biglang sinalpok sila ng humaharurot na kotse mula sa likuran. Sa lakas ng pagsalpok, tumilapon sa kalsada ang rider at angkas ng motorsiklo. Dead on arrival sa pagamutan ng 30 anyos na babaeng angkas sa motorsiklo. Habang ang 25 anyos na rider patuloy pa rin nagpapagaling. Bahagyang nagtamo ng mga sugat ang driver ng kotse na ayon sa pulisya nakainom ng alak base sa medical record. Sinusubukan naming makuha ang pahayag ng mga biktima, kabilang ang pamilya ng nasawi na nailibing na kahapon. Gayon din ang panig ng suspect na mahaharap sa mga kasong homicide, serious physical injury at damage to property. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Sa pagtatapos ng kanyang tour of duty sa Pilipinas, bumisita sa GMA Network si Israeli Ambassador to the Philippines, Ilan Flus. Kasama sa mga sumalubong kay Ambassador Flus, si GMA President and CEO Hilberto R. Duavit Jr., GMA Executive Vice President and Chief Financial Officer Felipe S. Yalong, Senior Vice President and Head of GMA Integrated News, GMA Regional TV and Synergy, Oliver B. Amoroso, at GMA Vice President and Head of Corporate Affairs and Communications, Angela Javier Cruz. Sa isang panayam, sinabi ni Flus na hindi siya naniniwalang may Israel connection ang barkong Magic Seas na pinalubog ng grupong Houthi sa Red Sea dahil dumaong daw sa Israel. Pero malinaw daw na isa itong terrorist attack. Nangyari ang pag-atake sa gitna ng binubuong ceasefire at hostage deal sa Gaza sa pagitan ng Israel at grupong Hamas at kasabay rin ng tulong ni US President Donald Trump at Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa Amerika. I really hope and pray that the seafarers that are still missing will be found safe and sound. For the first time, naglabas ng saloobin si Beauty Empire star Kylene Alcantara na bagaman nanahimik sa mga pinagdaan ng heartbreak at challenges ay aminadong nasaktan sa mga taong humusga raw sa kanya. Makichika kay Nelson Canlas. Sabi ko na finally na nakaupo. Blessing na maituturing ni Kylene Alcantara ang makatrabaho ang kaibigang si Barbie Fortesa sa kanilang bagong seryeng Beauty Empire. Ginagawa nito dito. Huwag mo akong dinuduro. Professionally, malaki raw ang growth na naiambag ni Barbie para mas pagbutihin pa niya ang kanyang pagganap. Isa ito sa mga proyekto ko po na ginawa na proud ako na ipakita sa ating mga kapuso. How's it working with Barbie? Oh, napakahirap. Napakadali po. Napakadaling katrabaho si Barbie kasi acting-wise, she's very generous. Nagbibigay naman po lagi si Barbie. Ganyan din sinabi niya tungkol sa'yo. 500 ko. But their relationship goes beyond the screen. Ikinwento ni Kylene kung paano nakakatulong sa kanya si Barbie sa mga panahong kailangan niya ang masasandalan. One random Tuesday, nung wala kaming taping, around 4 p.m., tumawag siya sa akin, Mare, papunta na ako sa'yo, kakain tayo ha. Kakain ka ngayon. Kasi
may mga moments kasi na wala akong ganang kumain po. Hindi ka okay nung day na yun? No po. Did she sense it or she knows that you're not okay? She knows. Pumunta siya sa bahay, nanood kami ng movie, kumain kami. Pinadala niya po ako ng pagkain, binala niya rin ako ng kape, of course, kanyan. At lagi yan, Marisan ka, labas tayo. Napag-uusapan naman na natin, Kai. How's your heart now? My heart is good. It's better now. It's better. Yeah, definitely. With the help of everyone around me. Hindi lingid sa kaalaman ng marami na dumaan si Kailin sa matitinding pagsubok sa mga nagdaang buwan. Ang kanyang heartbreak nabalot din ng kontrobersya. Pero ni minsan ay hindi nagsalita si Kailin. Kaya naging mainit ang usapan sa kanyang pag-upo sa GMA Integrated News interviews nang maglabas siya ng saloobin for the first time. The last few months were very challenging for you. And you never fought back. Why? Because nasaktan mo man ako, I will always show grace. And I will never fight back publicly. And I will never speak up about whatever is happening in my life publicly, my private life publicly. Because I do not owe the world my heartbreak. So, sa akin yun. I do not need to prove myself to anyone. I do not need any validation galing sa kahit na kanino, especially the public, because I know that I'm a public figure, but I'm not public's property. I will never fight back because alam ko yung karma or yung revenge, manggagaling yan sa ating Panginoong Diyos. You never believed in revenge? No. No po. No talaga. Kasi alam ko rin naman na kung sino man yung nakasakit sa akin, mahal rin naman siya ng ating Panginoong Diyos. At alam ko na mabuti siyang tao as a person. Diba? So, alam ko na may kabutihan siya sa puso niya. So, never po talaga. And, again, si God na po bahala doon because He saw what I didn't see. He heard what I didn't hear. So, siya na po yun. I just move on. Nagpapakatatagman at pinipiling maging matapang, pero hindi raw nangangahulugan na hindi siya nasasaktan. It hurts so much na parang napakadali lang ng mga tao na i-judge ako. How are you when you're not strong? How am I when I'm not strong? I really pray and sit with my feelings and deal with it on my own. Please don't worry about me. Please don't. I can handle this. Baka strong woman to. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Ahahay! Kami bumabati ng maligayang kaarawan kay Vicky Morales. Happy birthday! Oy, thank you! Thank you very much. Akala mo na forget namin Wow, thank you! Akala mo, ito muntik. Galing ng acting. Muntik ka na nandito ang ano. Wow, tayo ang mga ano Bakit dalawa kayo? Tita, ako na magbabati sa sarili ko. Happy birthday na lang sa akin. Oh, June 29. At next month, si Tita naman. Sana tinatlo yun na lang. For the Cancerian. Oh, yes. Thank you very much. Happy birthday to us. Yes, ano siya kanina. Para sa palagay mo na dito ako sa baba, sabi niya, dapat nandun ako sa taas. Sabi ko naman, ewan ko sa'yo. Sabi ko, birthday ni Vicky. Sabi niya, birthday na natin. Joint na tayo ha, para, alam mo, may our powers combined for the palibre, ganon. Jumoy na rin, Tita, kasi next month na kayo. Okay, at yan ang mga balita ngayong Huwebes. Ako po si Mel Tiangco. Para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Vicky Morales. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.